Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakahagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hilingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento kahapon ang ating narinig mula sa unang pagbasa natin para sa araw na ito. Kung kahapon, pinangangaralan ni Propeta Jeremias ang mga tao sa loob ng templo dahil sa patuloy nilang pagsuway sa Diyos at patuloy sa paggawa ng masama. Ngayon naman, nais ipapatay ng mga saserdote at propeta o pariseyo itong si Propeta Jeremias. Dahil lang sa kanyang pangangaral, dahil lang sila'y pinagsasabihan nito, nais nila siyang ipapatay. Ganyan kalupit ang mga tao kapag napagsasabihan, hindi lang nagagalit, nakakapag-isip pa ng kapahamakan sa taong nangangaral. Ngunit kahit ganon, ang naging reaksyon ng mga tao kay Jeremias, malinaw sa kanya na siya ay sinugo lamang ng Diyos para ipahayag ang ipinangangaral niya. Hindi sa kanya galing ang mga salitang yon, kundi dahil sa Panginoon. Kaya kahit ano paman na naig kay Jeremias ang takot sa Diyos, kaysa kung sinong mga taong naghahangad na siya ay mapatay. Ganitong mga taong may takot sa Diyos.
susundin pa din ang Diyos kahit hindi pabor sa nakararami ang kanyang sinasabi. Samantala, ganito din ang naranasan ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Sa kamay ni Haring Herodes at Herodias. Hindi kasi nagugustuhan ng hari at ni Herodias ang mga pangaral ni Juan tungkol sa pangangalunya. Dahil itong si Haring Herodes, inasawa ang asawa ng kanyang kapatid. Kahit kailan, hindi matuwid ang asawahin mo ang asawa ng iba. Kaya naman, ganun na lang ang galit nitong si Herodias na siyang kinakasama ng hari. Kaya sa huli, pinapugutan niya ng ulo si Juan nang dahil lang sa kanyang pangangaral. Maaring napatahimik nila si Juan dahil sa pagsasabi ng katotohanan, pero kailanman hindi nila mapagtatakpan ang nagawa nilang kasamaan. Sa panahon ngayon, dinadaan ng tao sa sindakan ang pagpapahayag ng katotohanan para lang mapagtakpan ang mga kasamaan. Kaya nga, hindi katakataka kung bakit marami ang pinipili na lang manahimik, pinipili na lang ang wag makialam. Di ba ganon din naman tayo? Pagdating sa katotohanan, quiet na lang para walang masaktan. Kahit hindi masarap, sasabihing masarap. Kahit hindi maganda, sasabihin maganda. Kahit hindi magaling, sasabihin, okay naman. Pero hindi naman talaga magaling. Bakit? Kasi may magagalit. May masasaktan. Ganun sa simbahan din eh. Nung sinabihan ko lang hindi magaling, ayun, halos patayin at sumpain ako. Pero kahit anong gawin natin, sa huli, mananaig pa din ang katotohanan. Kaya mga kapatid, walang makakapagpabago sa katotohanan kahit hindi ito pabor sa karamihan. Dahil ang katotohanan ay laging panig sa kabutihan. Amen.